Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-19 na kabanata. Ang pagkikitang muli. Nagtataka si Alex sa paligid ng paaralan, nang tumawag si Zara. Sara, sinagot niya ang telepono. Kailangan mo ba ng tulong ko, wika ni Alex. Wala siyang obligasyon kay Zara. Kaya bakit pa siya tatawag? Hindi, sa palagay ko, masyado kang nag-overthink sa mga bagay. Puno ng paghamak ang tono ni Zara. Tumawag ako dahil kailangan mong pumunta sa Coffee Palace sa labas lang ng campus. Pagkatapos noon, biglang pinatay ni Zara ang tawag. Naguguluhan si Alex. Ano bang kailangan sa akin ni Zara? Siya ay nagtaka. Lumabas siya ng universidad at tinungo ang Coffee Palace. Isang high-end na coffee shop na binibisita ng mga mayayamang students. Pumasok siya sa coffee shop at nakita niya si Zara na makulay ang buhok. Nakasuot siya ng maong at flat shoes. At naka-light makeup. Sara, mag-isa ka ba dito? Tanong ni Alex. Gulat na tumingin sa paligid. Obvious ba? May nakikita ka ba na iba dito? Lumapit ang isang waiter at nagtanong. Sir, ano po ang order niyo? Huwag mo na siyang tanungin. Hindi pa siya nakakapunta dito at hindi alam kung ano ang o-orderin. Sabi ni Zara sa waiter. Bigyan mo lang siya ng cappuccino. Humigop siya ng kape, habang tinitingnan mabuti ang itsura ni Alex. Sinusubukang magpasya kung siya ay angkop para sa kanyang plano. Hindi komportable si Alex nang magsimula itong tingnan siya ng ganoon. Ano bang gusto niya sa mga taong ganito? Ngumiti si Zara. Tila na kontento siya sa itsura ni Alex. Nasiyahan. Lalabas lang ako at sasabihin ko sa kanya, sabi niya. Habang pinagmamasdan si Alex. Kailangan ko ng pabor. Gusto kong makipag-date ka sa pinsan ko. Napanganga si Alex sa kanya. Sara, huwag mo nga ako biruin. Alam niyang siya ay isang talunan sa paningin ni Sara. Kaya, hindi siya payag na maging boyfriend siya ng kanyang pinsan. O posibleng maging boyfriend ng pinsan niya. Hindi ito naiintindihan ni Alex. Seryoso ako, diin itong pagkasabi. Walang gaanong requirements ang pinsan ko para magka-boyfriend. Hanggat tapat at maganda ang ugali mo, tatanggapin ka niya. Sa tingin ko ay nakuha mo ang mga pamantayang iyon. Ngunit si Alex ay puno ng kahina-hinalang pag-iisip. Ano bang masama kung makipag-date ka sa pinsan ko? Sumimangot siya. At sinabi niya na, huwag ka na makipagtalo. Tratuhan mo lang siya ng mabuti. Tumango siya na parang pumayag. Okay, mabuti. Umupo ka na dito at malapit na dumating ang pinsan ko. Huwag mong sirain ito. Pagkatapos noon ay naglakad na siya palabas ng shop. Inilabas ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinsan. Pinsan, malapit ka na ba dito? Halos ilang milya na lang ang layo ko. Sagot ng pinsan niya. Nakahanap ka na ba ng tao? Oo, may nahanap ako. Nakaupo siya ngayon sa Coffee Palace. Wika ni Sara. Ipinapangako ko na ang taong ito ay isang talunan. At ang kanyang pananamit ay mukhang ewan. Kung makikita mo siya sa kalye, hindi mo malalaman na siya ay isang estudyante. Mas mapagkakamalan mo siyang construction worker. Tamang-tama yan. Mukhang masaya ang pinsan ni Sara. Saka sigurado akong magagamit ko siya para akitin si Robert. Hindi ko maintindihan, bakit kailangan mo ng talunan para magpanggap na boyfriend mo? Hindi mo ba makukuha si Robert sa ibang paraan? Walang ideya si Sara kung ano ang sinusubukang gawin ng kanyang pinsan. Hindi mo alam kung ano ito. Sabi ng pinsan niya. Si Robert ay isang manager na nagdadala ng $1,000,000 at siya ang aking superior. Gusto niya ako. Ngunit sa pagtatapos ng ilang araw, nasa kanya na ang lahat ng kapangyarihan. Gusto kong baliktarin ang sitwasyon. Kailangan ko siyang pagselosin. Para yayain niya akong lumabas. Ngunit bakit kailangan mong makipag-date sa isang talunan? Hindi pa rin lubos na maintindihan ni Sara kahit anong pilit niya. Kung pipili ako ng isang talunan, hindi kayang makipagkompetensya ni Robert sa isang walang kwenta. Mawawalan ito ng balanse. At may isip niya kung gaano niya ako kagusto. Napakatalino mo, insan. Nakuha na rin ni Sara ang ibig sabihin ng kanyang pinsan. Wala pang isang minuto matapos niyang i-end ang tawag. Nakita niya ang isang black Buick cart na huminto sa harap ng Coffee Palace.
Lumabas sa kotse ang isang slim long hair na babae, na nakasuot ng itim na stockings. Agad naman niyang nakakuha ng atensyon ng ilang lalaki, na parang isang model na nakatingin sa kanya. Pinsan. Tawag ni Sarah, na mabilis na naglakad papunta sa kanya. Halika, sabi ni Sarah. Naghihintay siya sa loob, wika ng kanyang pinsan. Pumasok na tayo, sabi ni Sarah. Huminto ang kanyang pinsan. Hindi mo naman sinabi sa kanya na gagamitin natin siya. Huwag mong sabihin sa kanya. Ito ay magiging mas makatotohanan, sa ganitong paraan, at mas madali na lokohin si Robert. Hindi ako tanga. Sabay tumawa si Sarah. Kaya lang, kapag naiisip ko na nakikipag-date ka sa isang taong mahirap. Hindi ito kapanipaniwala. Huwag kang mag-alala, isa lang itong palabas. Ang kanyang pinsan ay ganap na kalmado. Gagamitin ko lang siya ng ilang araw. At kapag napagselos ko na si Robert, hindi ko na kailangan ang talunan na yan. At itatapon ko siya. Tumingin siya kay Sarah. Sabihin mo sa akin na hindi ka pumili ng isang pangit. Dahil kailangan ko siyang tingnan sa mga susunod pa na araw. Huwag kang mag-alala, okay siya. Paninigurado ni Zara. Mabuti pang pumasok na tayo. Pumasok sila sa coffee shop. Nandito na ang pinsan ko. Sigaw ni Zarek kay Alex. Huwag ka lang basta umupo dyan. Halika at makipagkilala ka sa kanya. Nang marinig ni Alex, mabilis siyang tumayo at humarap sa kanila. Nang makita niya ang pinsan ni Sarah, natigilan siya. Si Karen iyon. Napakaraming problema ang naidulot nito sa kanya. Ang assistant manager sa Metro Sky Bank, sa isip ni Alex. Noong unang nakita ni Karen si Alex, sigurado siyang nakahanap ng tunay na talunan ang kanyang pinsan. Ngunit nang makita niya ang mukha nito, nakilala niya ito bilang ang lalaking sinubukan niyang itapon sa Metro Sky Bank. Natulala siya sa pagkabigla, hindi alam kung anong reaksyon ang ipapakita niya. Pagkatapos ng insidente, narinig niyang sinabi ni Robert na kay Alex ang Supreme Card. At nangangahulugan na ang kanyang mga ari-arian ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 milyong dolyar. Dahil sa pagiging curious ni Karen, tinanong niya si Robert kung magkano ang pera ni Alex. Bagaman hindi sinabi ni Robert ang eksaktong yaman ni Alex, nagbigay ng isang tiyak na malinaw na sagot. Sobrang malawak ang yaman ni Alex. Kaya, ang taong nakatayo ngayon sa kanyang harapan ay seryosong napakayaman. At hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hello, kumusta na? Nag-effort si Karen na maging magalang ngayong, alam na niya kung sino ang kaharap niya. Isang super rich kid. Bilisan mo at hilahin mo ang uupuan ng pinsan ko. Nasaan ang ugali mo? Sigaw ni Sarah, na nanlilisik ang mata. Hindi na kailangan. Ako na lang. Sinubukan ni Karen na gamitin ang kanyang mga mata para sumenya sa kanyang pinsan, na maging mas mabait. At pagkatapos ay hinila niya ang upuan at umupo. Bahagyang nagtataka si Sarah. Anong meron kay Karen? Pagtataka ni Sarah. Masyado bang mataas ang kalidad ni Alex para sa isang talunan? Ano ang mali? Ito ang hiniling ni Karen, bakit parang hindi siya masaya? Baka gusto lang ni Karen na maging mas mabait ako kay Alex para matulungan siyang maging totoo. Naisip niya. Pagkatapos ay mas madali niyang makokontrol ito. Karen ito si Alex. Sabi niya. Student siya sa university. At siya ay mabuti at mabait. I think na magkakasundo kayo. Walang alam si Alex sa nangyayari. Ang talunan na ito ay walang ideya na ginagamit siya. Sa isip ni Sarah. Sa tingin niya ba may gusto sa kanya ang pinsan ko? Hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang magiging reaksyon niya kapag iniwan siya nito. Ipinakilala niya si Karen, at pagkatapos ay nagpa siya na umorder ng ilang cake na kasama ng kanilang kape. Ngunit abala ang shop at hindi niya makuha ang atensyon ng mga waiter. Alex, bakit nakaupo ka lang dyan, tahimik at walang sinasabi? Bakit hindi ka pumunta doon at hanapin ang waiter? Tinambol ni Sarah ang kanyang mga daliri sa mesa habang nakatitig kay Alex. Maupo ka na lang at ako na ang pupunta. Nagmamadaling sabi ni Karen. Sabay tumayo. Hindi siya mag-uutos ng mayaman para habulin ang waiter. Hinila siya pabalik ni Sarah pababa. Umupo ka, pinsan. Siya ang gentleman. Lumingon siya kay Alex. Gusto mo ba na isa sa amin ang pupunta? Sigaw na nakakunot ang noo nito sa kanya. Well, wala ka bang kahihiyan talaga? Sanay na si Alex sa ugali ni Sarah.
Kaya hindi na siya nagabalang makipagtalo, bagkus ay tumayo na lang siya at naglakad papunta sa counter. Matapos makipag-usap sa waiter, pumunta siya sa banyo. Paglabas niya sa banyo, doon, naghihintay si Karen sa kanya na may napipilitang mga ngiti sa labi. Mr. Ambrose, sorry sa ugali ni Sarah, wika ni Karen Young. Hindi kanya dapat pinagsalitaan ng ganoon. Nagpapanik na sabi ni Karen. Ayos lang, ganyan naman ang pakikitungo niya lagi sa akin. Hindi na mahalaga iyon. Bahagya itong ngumiti at sinalubong ang mga mata ni Karen. Alam mo na kung sino ako ngayon. Tama ba? Sa huling pagkikita nila, hindi siya naniniwalang mayaman talaga si Alex. Tumango si Karen. Kahit na hindi siya sigurado sa eksaktong pagkakakilanlan nito. Alam niyang mayroon itong hindi maisip na kayamanan. Hindi ko maintindihan, wika ni Alex. Naguguluhan. Ikaw ay kaakit-akit, at mayroon kang magandang trabaho. Kaya bakit mo ipinipilit na magkaroon ng isang mahirap at talunan na kasintahan? Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Hindi niya masabi sa kanya na ginagamit lang siya nito para pagselusin ang ibang tao. Si Alex ay mas mayaman kaysa kay Robert, napagtanto niya. Maaaring ito ay isang magandang pagkakataon. Kung magawa niyang mabihag o mapaibig si Alex, maaari siyang maging seryosong mayaman. Oo. Ito ang perpektong pagkakataon para gayumahin siya, sa isip ni Karen. Nang mali ang paghusga ko sa iyo sa bangko, nakaramdam ako ng guilt sa sarili. Sana maniwala si Alex sa kanya. At napagtanto ko na dapat, kasama ko ang isang ordinaryong tao upang tulungan akong mas maunawaan ang buhay. Siyempre, kapag nakahanap ako ng taong makakasama ko, maaari itong maging seryoso. Baka magpakasal din balang araw. Kung siya ay magpakumbaba, baka makuha niya ang pabor nito. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel.